So eto na naman yung pinakaayaw natin, yung dumadaan tayo dito sa mga ganitong lubog na lubog. Ay, hintayin natin yung sasakyan bago pumasok. Ay gagi, dumiretso siya. So ayun, dito tayo, mag-iwat tayo dito. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw Sniper 155 yung kinuha natin. So pag itong motor na to sinakyan mo, magiging mukhang artista ka na. For example, ito gawin nating 80, tapos brake tayo. Tignan nyo mga ka-Phantom, sobrang solid talaga. Sobrang solid, inihinto talaga kayo. Isa pa, arangkada, tapos brake tayo. Oh, di ba? Sobrang ganda lang sa pakiramdam pag nagbe-brake ka. Sobrang lakas. Welcome back again to my YouTube channel. This is Phantom Max Sniper. Shoutout nga pala sa mga viewers natin, sa mga laging sumusuporta, laging nanonood ng ating videos, lalong lalo na sa mga matagal ko ng subscriber dyan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Today, another video na naman tayo mga ka-Phantom. Nakapagbigay na tayo ng review ng ating brake pad. At ngayon, itetest ko naman gaano ba siya kakapit ngayon. Ipapakita ko sa inyo dahil gusto kong makita nyo kung sulit nga ba yung ating brake pad. So dito na naman ako sa Skinita mag-vlog kasi sa highway kasi mga ka-Phantom, ngayon ay Monday. Baka mamaya may mga na naman enforcer. So dito na lang tayo mag-vlog ngayon. At dito tayo iikot. Kasi hindi na naman tayo naka sapatos. So dito muna tayo para maiba naman yung ating view. Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw Sniper 155 yung kinuha natin. So, 'di ba? Meron na tayong content dati na meron tayong mga comparison kung bakit si Sniper 155 yung ating kinuha at hindi Rider FI o NMAX Aerox. Si Sniper kasi madami kang advantage sa kanya. Unang-una, pag itong motor na to sinakyan mo, magiging mukhang artista ka na, 'di ba? Pangalawa, yung Sniper kasi natin, kahit hindi mo masyadong nililinisan, poging-pogi pa rin, Sniper pa rin. Kasi yung mga iba, kino-compare nila yung Raider FI na masyado daw matulin, mas sulit daw kasi naka double overhead cam. So eto na naman yung pinakaayaw natin, yung dumadaan tayo dito sa mga ganitong lubog na lubog. Ay, hintayin natin yung sasakyan bago pumasok. Ay gagi, dumiretso siya. So ayun, dito tayo, mag-iwat tayo dito. Ayan, so madami pa ring sasakyan dito. So ngayon, iikot tayo, punta tayo dun sa paborito kong area, kung saan dun lagi tayo nag-vlog, sa may Riverside. Yun nga, nawala tayo sa concentration kasi naghahanap kasi tayo ng magandang pwesto. Madami na palang sasakyan pag ganitong oras dito. So punta na lang tayo sa may Riverside, at least doon medyo maluwang-luwang, makakagawa tayo ng brake test. Anyway, balik tayo sa pinag-usapan natin na bakit daw Sniper 155. Sa akin kasi, 'di ba, yung lagi kong sinasabi na galing tayo sa NS200, which is pagdating sa sa body or sa laki ng motor, yung NS200 kasi is, parang naka big bike ka na sa itsura niya, lalong lalo na pagka nasa highway ka, ramdam mo talaga yung bigat ng motor. At syempre ako kasi naka experience na ako ng malaking motor. Nagda-drive din ako dati ng mga underbone like Raider FI. Gumagamit tayo ng ganyan dati. Pero hindi ko lang kasi type kasi maliit. Ang Sniper, pag binili mo,
Parang naka big bike ka na, naka underbone ka pa. Yung lagi nating tinitignan sa motor, kahit saan mo siya dalhin, kaya kanyang idala. Okay ang rider pag araw-araw kang nakikipaghabulan, araw-araw kang nakikipagsingitan, maganda talaga yun. Pero pag nakaano ka na, kasi nakahawak ka na ng sniper, dito mo na makikita ang sniper na parang big bike. So nandito na pala tayo dito sa may Ugak Highway, kung saan nasa side natin yung SM downtown. Doon lang sana ako sa sa looban lang, kaso hindi natin matetest yung motor natin. So isang lang tayo, isang daan na diretso lang dyan siguro, tapos balik na tayo kagad. Nandito na tayo sa Riverside. So itong nakikita nyo dito na may mga street light, ito bali maganda dito magtambay pag gabi. Ayan, pwede rin po kayo mag-workout dyan. Ayan, may mga nagja-jogging, no? Umaga may mga nagja-jogging dyan. So dito nung NS200 pa lang yung motor natin, hindi pa nakasemento to. Bali ito is rough pa lang noon, may mga bato-bato. So ayun, no? Ito yung Pinakanawan River. Dito sa lugar na to, ito napakaganda, napakalamig kasi tabi siya ng ilog. So ito gagawin natin, magbe-brake test tayo sa bagong brake pad natin. Since nagawa na natin siya ng review, ngayon ipapakita ko naman kung gaano siya kakapit. Pero mukhang medyo may mga buha-buhangin dito. So try natin ng 50. Tapos brake tayo. Ayun, no. Ibang-iba yung ibang-iba kasi yung kapit nitong natin, brake pad. Sobrang smooth, and alam niyo yun, talagang pipigilan kayo para huminto. Compare natin sa stock. So ngayon, iikot ulit tayo para may test natin. Gawa tayo ng 3 brake test, so nakaisa na tayo. Diretso muna natin. Siguro dito tayo mag-test. For example, ito, gawin nating 80. Tapos brake tayo. Tignan nyo mga ka-Phantom, sobrang solid talaga. Sobrang solid, inihinto talaga kayo. Isa pa, arangkada, tapos brake tayo. Oh, di ba? Sobrang ganda lang sa pakiramdam pag nagbe-brake ka. Sobrang lakas. Hindi ka pa full brake yan. Saktong-sakto lang. Sakto lang yung pagbe-brake natin. Hindi ko siya hinihigpitan ng mabuti. Kasi kung nakuha niya na yung tamang pag-ipit dun sa mismong natin, sa mismong disc natin, napakaganda, napaka-solid talaga. So itong dinadaanan natin ngayon, ganito noon yung nandun na dinaanan natin. Ito kasi hindi pa siya natapos, hindi pa nila naidugtong dun sa mismong semento. Ayan. Ito yung way papuntang Katagaman. So, 'di ba? Makita nyo, malakas yung yung brake natin. Yun mga ka-Phantom, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos.